Good day everyone, I'm Karina And I am Sydney. and welcome to TimeNet Podcast Episode 3. So for our third episode naman, we will be discussing about the procrastination entitled How to Deal with It. So title pa lang alam na natin kung ano nga ba pag-uusapan natin, kung paano, diba? So paano nga ba daw natin i-deal, paano natin sosolusyonan yung procrastination. So pero unang yan, ano muna yung procrastination, diba? So ikaw, Sydney, para sa'yo, ano yung procrastination? Yung procrastination, yun yung parang binabaliwala mo yung mga kailangan mong gawin. Tapos, gagawin mo siya on the late time na. Yung tipong wala ka na talagang time or wala ka ng choice kung hindi gawin. Yes, parang dinedelay lang natin yung mga bagay-bagay dahil sa iba't ibang reason. And mamaya pag-uusapan natin yan. Ano-ano nga ba yung reason ng students? Bakit sila nagpo-procrastinate? And ano nga ba yung possible na maging effect ng procrastination? And of course, kami rin ni Sydney, kagaya nyo, na-experience din namin mag-procrastinate. At syempre, sino ba namang students ang hindi pa nakakapag-procrastinate, diba? Pero, according sa study ni Cherry, year 2022, that procrastination daw, some researchers define this as the form of self-regulation, failure characterized by the irrational delay of tasks despite potentially negative consequences. Kaya nang sinabi ni Sydney kanina na dinidelay daw yung mga activities, yung mga tasks, even my time naman, ginagawa sa last minute, kahit alam natin may negative consequences to, sinuchoose pa rin daw ng mga students na mag-procrastinate. So, ano-ano nga ba yung mga epekto, Sydney, ng pagpo-procrastinate natin mga students? Nakaka-epekto ba to sa atin personally or sa ating mga academic performances po? Sa atin na STEM students, yung procrastinate, pwede siyang mag-result into worse academic performance. Nag-lead din siya to stress and nababawasan yung mga learnings natin. Nagpapakita din dito na meron tayong poor time management, which is, di ba, na-discuss natin no first episode. At meron tayong ditong higher risk na ma-burn out. Also, mas madami tayong mga missed opportunity for growth, di ba? So, according nga sa study ng Tennessee School noong 2020, the effect of procrastination on stress and mental health increases with time. So, sa simula daw ng mga procrastination na student, hindi pa daw nila nadadama yung mga stress. So, parang chill lang, di ba? Pero, as time increases, yung pabawas na ng pabawas yung time nila, doon na daw nila nadadama yung stress, yung mga illnesses. So, di ba, hindi lang siya basta na, okay, ganito lang yan, sige, mamaya ako gagawin. Pero, hindi lang siya, naapektuhan din niya yung, talaga dito, yung mga mental health natin, yung stress level natin, katulad yung burnout, di ba? So, meron din dito, sinabi nila na yung studies find that the level of procrastination is correlated with poor academic achievement, more strongly to high school or senior high school na. So, di ba, dito pa lang, napuprove na natin na meron nga talagang kinalaman yung procrastination sa ating academic performance. Ayan, so given na nga, may study na nagsabi na may direct relationship talaga ang procrastination and academic performance ng ating mga students. Pero bukod sa effects ng procrastination, bakit nga ba nagpo-procrastinate ang mga students? Or bakit nga ba tayo nagpo-procrastinate? Para sa akin naman, nagpo-procrastinate ang students dahil sa poor time management, gaya ng topic natin. Yan talaga ang parang biggest factor natin, yung poor time management. Kasi pag wala tayong time management, hindi na natin alam ano ba yung pinaprioritize natin. Kaya na napag-usapan natin noong episode 2. And parang hindi natin alam kung ano nga ba dapat yung gawin natin, ano yung prioritize natin. Kaya nagkaka-rumble-rumble yung mga schedules natin sa dami ng gawain. Kaya nasabi ni Sydney na parang nag-burn out tayo, na-overwhelm tayo, kaya nagpa-procrastinate tayo. Kasi hindi maayos yung pagkaka-schedule natin, hindi maayos yung pagka-manage natin ng time. Pero yung some students naman, kahit marami silang time, they chose to procrastinate. Maybe because tinatamad na lang silang gawin yun. Or dahil ba, parang lack of motivation. Parang nakaka-experience sila tayo ng gano'n, na parang dahil wala kang motivation para gawin ang isang bagay, hindi natin ginagawa to. Kaya parang sa dulo na natin siya gagawin or parang pag last minute na lang. So, paano nga ba natin dinideal, Sydney, yung procrastination?
Well, according to Harvard, procrastination can be dealt by optimizing your bit of time. Ibig sabihin nun, pwede natin siyang masolusyonan yung by pag-maximize yung time natin, di ba? So, with the use of paid time, we can also write down top 3 goals and finally decide which of the goal you want to identify for the day would benefit yung pinaka perfect dun sa bit of time, which is, di ba na-mention din natin yan on our first episode? Sa'yo, paano makakatulong yung timenet sa procrastination? Ayan, so our website TimeNet will be able to help students to manage their time that leads to academic success. So, syempre, meron tayong binibigay ditong guide, tips, and credible sources na nagpapatunay nga ng mga relationship nila and yung mga dapat nating gawin. So, yung STEM students, magiging organized sila, matututo sila mag-prioritize ng task, iwasan yung procrastination, matutunan yung different techniques paano nga ba mag-manage ng time, and different tips natin. And so with Timeless additional resources, students can optimize study sessions, project timelines, and develop effective time management habits to gain academic success. So ayun naman, proceed naman tayo dahil alam natin paano i-deal yung procrastination. Naranasan mo na bang mag-procrastinate? Kasi ako, naranasan ko na. And share ko lang yung nangyari sa akin na nag-procrastinate ako. So, parang dahil patong-patong na yung schedules namin, parang hindi ko na alam kung ano ba yung uunahin ko. So, ang ginawa ko na lang, parang dahil nga wala akong proper time management, na left behind ko yung ibang task na kailangan kong i-accomplish sa araw na yun. Then, ginawa ko siya, parang delay na, parang last minute na, parang pasahan na, doon ko lang siya nagawa. And yung result nun, parang doon ko na-realize na mali talaga mag-procrastinate. Kasi napansin ko, hindi ko nabigay yung best ko doon sa task na yun. Hindi ko nabigay yung best sa assignment na yun. Dahil siguro, hindi na yung quality ng work ang iniisip mo pag nagpa-procrastinate ka. Ang iniisip mo na lang is yung oras. Diba? Basta mapasok. Yeah. Basta mapasok ko, kailangan ko nang gawin ko. So, doon ko na-realize na mali talaga mag-procrastinate. And dapat tayong STEM students, or kahit hindi STEM students, basta students, natututunan na dapat natin paano mag-manage ng time effectively at hanggang bata pa tayo kasi sa work natin, for sure, madadala natin yan. Ayan. So, ikaw naman, Cindy, na-experience mo na ba mag-procrastinate? Anong nangyari and paano mo naman nasolusyonan yung pag-procrastinate mo? Oo naman, naranasan ko din mag-procrastinate. Lalo na nung pandemic era. So, di ba, lahat tayo naging hotlines. So, nangyari nun, mas napaano tayo on gadgets. So, me, instead na gawin ko yung mga tasks, mas inuuna kong makipag-talk sa friends ko or mag-scroll on social media. So, instead na gawin ko yung task ko, i-focus ko siya, sasabihin ko, sige na, mamaya ko na lang gagawin yan. Kasi nga, pwede namang gawin mamaya since online lang naman siya ipapasa. Yun yung nangyari sa akin. So, nangyari nun, bumagsak talaga yung grades ko. Like, sobrang baba niya. So, after the sem or quarter, nangyari nun, skinap ko yung social media ko that time. And natulong sa akin yung teacher ko, which is, ituturo din namin sa inyo yung Pomodoro technique. So, ituturo namin yan sa inyo sa susunod na episode. So, yun yung parang ginamit ko na technique para mas ma-manage ko yung time ko. Which is, for me, effective naman siya. So, ayun. So, kita naman natin na lahat tayo nakaka-experience talaga ng mag-procrastinate. Pero ang pinakamahalaga talaga dyan is how to deal with it. Kaya nga ang title natin, paano natin i-deal yung pag-procrastinate? Gaya ng problem sa akin sa rin. Hindi naman talaga may iwasan yan eh. Pero pag procrastination ang usapan, kailangan talaga natin ng proper discipline, proper time management, enable for us na maka-achieve na academic success and mag-succeed sa ating mga ginagawa. So, ayun lang naman for our third episode. So, thank you guys for watching and we hope na marami kayo natutunan about procrastination. And Sydney, ano nga bang aabangan natin sa next episodes natin? So, sa susunod na episode natin, on episode 4, which is tips and techniques, we are going to share some effective tips and techniques for you to help you deal with
procrastination, yung prioritization, and how to manage your time effectively. So see you guys and